There are 8 dimensions and indicators in providing care and attention. Unang-una dyan ay ang resource adequacy. Kapag sinabi nating resource adequacy, ito yung may kakayahan ang magulang na ma-acquire ang basic needs o maibigay ang basic needs sa member ng pamilya. For example ay food, shelter, and education. Next naman is comfortable lifestyle. Kapag sinabi natin comfortable lifestyle, ito yung may kakayahan ang mga magulang na ibigay ang magarang buhay sa kanilang anak. For example ay mapag-aral sa mataas na antas ng edukasyon at makapunta sa lugar na gusto nilang puntahan. Next naman is financial security and stability. Kapag sinabi nating financial security, ito naman yung may mga stable job ang mga magulang at sila ay financially prepared para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Next naman is good health of family members. Ito naman yung make sure ng mga magulang na laging healthy ang mga anak. For example nito ay namumuhay sila through healthy lifestyle na kung saan make sure na laging kinakain nila ay healthy at laging may vitamin. Next naman ay ang good family relationship. Ito naman yung tungkol sa harmonious na relationship ng pamilya na kung saan sinusuportahan ang bawat isa, especially ang kanilang mga anak. Number 6 naman is good parenting. Ito naman yung may maayos na paraan ng pagpapalaki ang mga magulang sa kanilang mga anak na kung saan nagkakaroon ito ng mabuting asal at respeto sa ibang tao. Next naman is virtuous family living. Ito yung pagkakaroon ng values sa loob ng pamilya at laging may pananampalataya sa Diyos. And number 8 is family satisfaction and contentment. Ito naman yung pagiging kontento sa estado ng buhay. Ito yung kung ano ang meron sila, hindi nagrereklamo ang pamilya kundi nagpapasalamat pa sa araw-araw na blessing sa kanilang natatanggap. Naman is providing social status. Pagdating sa lipunan, may 3 batayan silang tinitingnan. Ito ay ang income, edukasyon, at trabaho. Dito nila binabase kung saan ba nabibilong ang isang pamilya. Ito ba ay sa low income class, middle income class, at high income class. Pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng low income class, middle income class, and high income class. Pag-uusapan natin kung gaano ba ka-importante ang pag-provide ng social class at kung saan ba tayo nabibilong as of the moment. Sa low income class, ito naman yung mga pamilyang nasa laylayan. Ito yung pamilya na nagsastrive araw-araw para lang makakain ng 2 o 3 beses sa isang araw. Ito yung pamilya na, or ito yung mga taong may katagang isang kahig, isang tuka. Next naman is ang middle income class. Ito naman yung pamilyang may kakayahang mai-provide ang basic needs ng kanilang pamilya at nagagawa nila ang gusto nilang gawin o nabibili ang gusto nilang gawin. Next naman is ang high income class. Ang high income class naman, syempre, given na ito yung mga taong nasa taas ng pyramid, kung saan ito yung mga taong millionaire o billionaire na kung saan may kakayahang kontrolin ang isang tao o may kakayahang gumasta ng pera na hindi natatakot kung magkano ang kayang aksayahin. So, kayo, sa tingin nyo, within these classes, sa low income class, middle income class, o high income class, saang status kayo nabibilong? Naman dito yung classification ng bawat pamilya mula sa income cluster, per capita income, and monthly income. So, dito binibase o kina-classify kung magkano ang sinasahod mo at kung saang cluster ng society na bibilong ang isang pamilya. As of 2020, a data gathered from Philippine Statistic Office, pinapakita dito na 43% ng population sa Pilipinas ay nasa middle income class, while 38% naman ay nasa low income class, and 16% naman ay ito naman yung pamilyang nasa poorest of the poor. Ito yung mga pamilyang tinatawag nating isang kahig, isang tuka, o pamilyang araw-araw nagsusumika para lang may pangtostos o may provide na pagkain sa kanilang pamilya. And next naman is 1.4% naman, ito naman yung pamilyang belong sa high income class. So, dito pinapakita kung gaano ka-importante ang pagbibigay ng social class sa ating pamilya. Because dito, ito ang
magdidikta kung ano ba ang magiging hinaharap ng iyong pamilya. Kaya para sa inyo, based dito sa classification o based dito sa monthly income, per capita income, saang cluster kayo nabibilong? Individuals first and foremost school. Kapag narinig nyo ang salitang first and foremost school, anong unang tumatatak sa isip nyo? So in reality or in society, ang unang eskwelahan natin ay ang bahay at ang unang guro natin ay ang ating mga magulang. So bakit nga ba ang bahay ang unang school natin? Kasi ang bahay ang unang nagtuturo sa atin, or sa bahay pinapakita ang tamang asal, tamang gawi, at kung ano ang mali na hindi dapat natin ginagawa. Samantalang ang parent naman ang unang guro natin dahil siya ang unang nakasama natin, at ang mga magulang natin ang unang nagturo sa atin kung ano ba ang tama at mali, paano maging mabuti, at paano magbigay respeto, lalo na sa mga kakanda. Providing placement of members in the large society. So as you can see, may classification, may social group statuses, role, achieve status, and ascribe statuses. Ano nga ba ang social group? Ang social group, ito yung isang grupo kung saan nagbibigay ng status at role sa bawat individual. Yung status naman, ito yung binibigay ng social group sa bawat individual, while ang role naman, ito yung expected na gagawin sa status na binigay ng social group sa isang individual. For example nito ay sa society. Sa society, bawat individual ay binibigyan ng status, which is for example, ang mga kalalakihan. Ang mga lalaki ay binibigyan ng status na magiging tatay sa hinaharap. At dahil sila ay magiging ama sa hinaharap, ang role na expected nilang gagawin, sila ay bubuo ng pamilya. At sa pagbubuo ng pamilya, expected na kanila itong ino-nurture, bibigyan ng edukasyon, i-guide araw-araw, at protektahan. Next naman ay ang achieve statuses at ascribe statuses. Kapag sinabi nating achieve statuses, ito yung status mo sa lipunan na iyong pinaghirapan. Ito yung pinagsumikapan at hanggang sa makamit mo ang status na gusto mong ma-achieve. Next naman is ascribe. Ito naman yung pagkakaroon mo ng status na wala kang control. For example nito ay ikaw ay pinanganak na mayaman o kaya ipinanganak na mahirap. Kaya napaka-importante din na malaman natin yung placement ng members sa large society, kasi isa ito sa mag-guide sa atin kung paano nga ba kung ano ba yung mga expected nating gagawin at ano yung mga status na binibigay sa atin ng lipunan. Threefold goals of a family. So dito pinapakita naman yung tatlong goal na dapat sundin o ma-achieve ng isang family sa society. On the first bullet, sinasabi dito na kapag sama-sama namuhay bilang isang pamilya, mas napapatibay ang ugnay ng bawat miyembro at nabibigyan ng tuon na mapalaking may takot sa Diyos at may mabuting kalooban ang bawat individual sa isang pamilya. Sa next bullet naman, sinasabi dito na ang pamilya ang pamilya ang nagbibigay buhay sa isang tao. So bilang isang procreator, ini-expect na dapat ang pagbuo sa isang pamilya ay through natural process. Natural process kung saan ito ay sa pamagitan ng pagkakaroon ng sexual intercourse ng lalaki at babae, at hindi through artificial means na kung saan isa sa mga nauuso ngayon, lalo na kapag nahihirapang mag-anak ang isang pamilya or kaya ang pamilya na gustong bumuo ng or ang individual rather na gustong bumuo ng pamilya ay hindi through women and men, kundi for example yung mga blended family or kaya yung men and men or women and women. With this one, bumubuo sila ng pamilya through artificial. Pero based sa goal na dapat na-achieve ng pamilya, dapat ang paggawa ng buhay ay dapat through natural, kung saan ito ay sa pamagitan ng babae at lalaki. And for the last bullet naman, sinasabi dito na
kayang mabago ng family ang society kung lahat ng miyembro nito ay ginagampanan ang role na binibigay sa kanila. For example, kung ginagampanan ng bawat pamilya ang role na bilang maging ate, maging nanay sa bawat isa, maging kuya sa bawat miyembro, may malaking tsansa na kayang baguhin ng pamilya ang society at gawin itong mapayapa at may magandang kinabukasang maibibigay para sa mga kabataan.